Kasi una magpasalamat ka na lang may kisame kayo. Kasi kami wala kami kisame sabay, bubong lang siya talaga. So pag mga hapon, Miss M, mainit siya talaga. Hindi mo magpindihin sa kisame. kahit may electric pan, yung binubugan ng electric, parang ano talaga, hininga ni satanas talaga. So yung magpasalamat muna may kisame kayo. Kasi hindi lahat, sana all may kisame, Tsaka pangalawa, nakaka-relate ako doon sa 3 to 4 days na hindi naliligo. Hindi ako broken hearted pero bisa nagagawa ko. Siya, Pero malamig. gusto ko lang. Amazing day, K-Citizens! Welcome to your safe space, kung saan mental health mo ang bida at ang feelings mo valid lagi. I am MM. Let's talk, let's feel, let's heal together. I am Monsur, and this is Mema. Mental health matters. Season 3, it's okay! Magkasama na naman tayo ngayong Friday. Na-perfect natin yun. Oo. Diba? Medyo nagugulahan pa kami sa mga camera. Ang dami kasi namin camera dito. Mga 18. Grabe, ang dami. Ano pa kinukunan yung mga drone? Diba? Oo. Pero another Friday na naman ang ating pagsasamahan, Miss M, kasama ang ating mga K-Citizens. And congratulations! To us! To us. Sa napaka-successful na Movement of Gratitude na symposium. Yes, Journalism and Volunteerism Symposium. It was our first time, pero ang dami na agad DJ Monsur ng mga schools na gusto mag-partner sa atin para gawing campus-based yung symposium. Tsaka nakakatuwa rin na makasama rin yung mga bagets. Yeah. Nakakabagets. So, feeling ko nga dati parang kabatch ko sila. Hindi nalalayo yung mukha mo sa kanila. Papasa ako grade 8? Grade 8 talaga. But anyway, sana marami ring natutunan ang ating mga participants. Ano yung talagang pinaplano mo after this? Meron na bang kasunod? May sundot na bang next na symposium or activity? Well, for tomorrow, meron tayong partnership yung movement with Boracay Island News Network. So, Science Journalism Workshop. And then, sa August, DJ Monsur, we have this pero naka-modify yung symposium sa grades 4 to 6 ng Kalibo Pilot Elementary School sa special program on journalism nila with Sir Dennis Bontogon. So, we're really looking forward na maging monthly na siya at may school tayo na pupuntahan. Siyempre, depende sa availability ng speakers. Oo. Maganda kasi ang symposium, di ba? Hindi lang actually sa mga participants, even sa mga speakers, kagaya natin. Wow, kasali talaga ako doon. Oo naman! Hindi ko lang sure kung may natutunan talaga sila, no? Pero kasi syempre parang nare-remind ka rin na kung anong ginagawa mo. Yung parang nare-review mo din kung ano yung profession mo ngayon or kung ano yung career mo. So, nakakatawa, ang dami nating learning. And once again, gusto natin pasalamatan lahat ng sponsors and partners natin, DJ Monsur, no? Siyempre, una sa lahat, Kalibo Cable TV Network, McDonald's, Aklan, kay Miss Mimi, yung manager nila, at kay Miss Sunny. Tapos, Philippine Information Agency, Local Government Unit of Kalibo, especially si Mayor Juris Bautista Sucro. Ayan, thank you so much sa lahat po ng mga sponsors ng symposium, and we are looking forward sa mas marami pa na mga event ni Movement of Gratitude. And speaking of learning, Miss M, syempre hindi mawawala ang ating Mema Learn. Sino ba ang mauuna? Okay, sige, go. Dahil isa ka ngayong ube. Sabi ko nga parang, sayang kasi kung hindi ko masusuot DJ Monsur, dito lang yata pwede ito masuot. Ube sa kagabi, bakit? Hindi ko kaya talaga. Nutrition month. So, yung Mema Learn ko kasi for this week, DJ Monsur, is
kaya ka binibless ni Lord, hindi dahil nagdasal ka or hindi dahil humingi ka ng blessing, kundi dahil blessing ka rin sa ibang tao. Kasi hindi ka maramot, kasi lahat ng meron ka, gusto mong i-share. Kasi ba nga sabi nila, if you can help others, then at least do them no harm. Pero may mga tao, di ba, na every time talaga na meron sila, they really choose to help other people. Kumbaga, very innate na sa kanila yung ganong attitude. So, kaya siguro hindi rin sila salat sa blessing. Kaya siguro continuous din. Hindi lang dahil pinagdasal nila kay Lord, kundi alam kasi ni Lord na ito yung mga tao na hindi sila selfish. Kumbaga, generous sila kapag meron sila. So, what more kapag umaapaw pa, di ba, yung blessing sila. So, marami pang tao yung nakaka-receive nun. Parang ikaw. Wow! At ang mga taga-movement of gratitude, sa totoo lang din, di ba? Hindi kasi nag-post kasi ako about this na many people are saying na, uy, paano mo nakakaya? Or ang daming events, ang daming projects, hindi lang sa movement. I mean, with the kids and the work ba, yung gano'n. Pero sabi ko nga, hindi naman ko yun kaya na ako lang mag-isa. It's the people around me. Yung support system, DJ Monster. Kasi magagawa ko ba yun kung walang nagbabantay sa mga anak ko in my absence? Magagawa ko ba yun kung hindi efficient yung mga tao sa workplace? Magagawa ko ba yun kung yung members natin sa movement is hindi dedicated sa pagiging volunteer? So, kung wala yung support system ng mga tao who share the same passion and advocacy, wala rin naman akong magagawa talaga by myself. So, for me, sila yung blessing. Kaya ako din nagiging blessing sa iba. Oo, kumbaga parang Gaya ano mo, yan. because of you and having this show, mas dumami yung connections natin. Parang hindi ko masagot ko. Hindi ko alam, minsan kasi sumpa din ako sa buhay ng iba. Nasa doon ako sa gitna, sumpa, minsan blessing. Parang, totoo yan, Miss Ev, no? Lalo na ngayon sa panahon at sa ekonomiya ng Pilipinas ngayon, kapag may nag-share sa'yo, may tumutulong sa'yo sa hirap ng buhay ngayon, napakalaking bagay na yun, diba? So, talagang, ibig sabihin, you really matter to that person, or talagang malaki lang din ang puso ng tao na yun. Ako naman, grabe rin ang learning ko this week, no? Kasi, I realized na learn ko na kahit pa paano nag-mature na rin naman na pala ako. No? Bukod sa itsura at sa edad natin, parang pati na rin yung mindset ko siguro because eto na nga, di ba? Ako, hindi naman ako yung super kampante, pero gabay ko na tong trabaho na to. Alam ko na siyang kung paano ko siya paplanuhin, kung ano yung ipapalabas ko, kung paano ko i-relay yung details sa editor sa mga palabas natin. Kasi sa akin nagsisimula talaga lahat. May mali akong ginawa sa isang content this week. Yun nga, na-remind ako. So may mali akong ginawa. And sabi ko nga, kung etong pagkakamali ko na to, na-experience ko siya 3 or 5 years ago, dadamdamin ko siya. Iiyak talaga ako malala, maa-upset talaga ako. But siguro I realized, I took it positively naman. And siguro nga sabi ko, isa na to sa mga signs na nagmamature na ako because I didn't feel upset or sad about it. But rather, parang ano siya, reminder sa akin na ang tao talaga nagkakamali kahit sanay ka na, kahit magaling ka na. And you just have to teach also yourself na it's okay na pumalpak because magli-learn ka pa rin dun sa kapalpakan mo. And, kailangan mo rin maging humble enough to own your mistake and to say sorry and to do better next time. So, sabi ko na lang dun sa nag-call out sa akin na yun nga may mali. Kasi very, pala siya, technical. Hindi mo siya technical, kundi parang very sensitive lang siya na topic na parang I just took it, parang isa lang sa mga regular programs namin na edit, caption, publish, ganyan. Tapos siya, hindi pala, ang dami palang kailangan i-consider na mga terms, na flow, and also, sabi ko, another learning experience ito. So, yun, sabi ko, at least next time, alam ko na ganito pala siya dapat at hindi ko na siya gagawin. Hindi, joke lang. Sabi ko, next time, mas gagalingan, mas mag-iingat pa. So, yun, sabi ko, ayun, learning curve ito for me. So, yun, ganun na siya. Pero kung mga dati siguro yun, ayoko na, magre-resign na ako. Grabe. Ganun siguro. Pero ngayon, sabi ko, okay lang din naman. Kumain pa kami sa Port after. Feeling ko lalabas sa content niya sa akin namin yung kinain mo. Ang gandang experience sa akin for me this week. Pati na rin sa team ko. Ayan.
So, yun yung aking mema learn this week, Miss M, no? So, hindi ko lang din sure kung ano ba ang na-learn ng ating Pro-Mema Sender this episode, ano? Kasi tungkol ito sa pag-ibig, sa pagiging broken-hearted, moving on. Mga problema nating lahat to. Sana makarelate ako, DJ Monsur. Hindi na naman kasi po itong maganda to eh. Oo. Okay, sige. Okay, babasahin ko na po. Wala nga lang pangalan ng ating Pro-Mema Sender this episode. Hi po. Humihingi po sana ako ng advice kasi hindi ko na alam kung normal pa ba itong nararamdaman ko. Almost 1 year na kaming hiwalay ng ex ko. Naghiwalay kami dahil ilang beses ko siyang nahuling may kachat na ibang babae. Paulit-ulit niya akong pinangakuan na ititigil na niya. Pero sa huli nalaman kong may iba na pala talaga siya. Ang mas masakit, ilang linggo lang pagkatapos namin maghiwalay, sila na agad. Noong una, akala ko normal lang na masaktan. Umiiyak ako gabi-gabi, hindi makakain at lagi kong chinecheck ang social media nila. Sabi ko, paglipas ng panahon, magiging okay rin ako. Pero hanggang ngayon, parang may mali na. Hindi na ako lumalabas ng kwarto kung hindi kailangan. Dati akong mahilig makipagkita sa friends. Ngayon, kahit mag-reply sa group chat, wala na akong energy. Minsan, umabot ng 3 or 4 na araw na hindi ako naliligo. Tambak na rin ang labada at hugasin sa kwarto ko kasi wala talaga akong ganang kumilos. Napapansin ko rin na kahit madaling araw na, gising pa rin ako. Tapos, buong araw naman akong tulog. Nawalan na rin ako ng gana sa mga hilig ko. Dati, mahilig akong magluto at manood ng movies. Ngayon, kahit paborito kong pagkain o series, wala na akong pakialam. Ang weird din po ng ginagawa ko. Minsan, ilang oras lang akong nakatitig sa kisame o nakaupo sa gilid ng kama nang walang iniisip. Minsan naman, paulit-ulit kong binabasa ang mga lumang conversation namin kahit alam kong lalo lang akong nasasaktan. Tinitingnan ko rin ang profile niya kahit naka-block na ako gamit ang ibang account tapos pagkatapos mas lalo lang akong umiiyak. Hindi ko na alam kung siya pa ba talaga ang dahilan kung bakit ganito ako o baka may mas malalim ng problema sa akin. Normal pa po ba ito kahit halos 1 taon na ang lumipas? Paano ko sisimulang tulungan ang sarili ko kung pakiramdam ko ubos na ako? Maraming salamat po. Ayan. DJ Monsur, take it away. Ibinuhos niya lahat talaga ng mga ginawa kanyang diary. Oh, Medyo binabasa ko mahaba nga yung muna. letter, diba? Ikaw muna ang unang magbigay ng advice. Hindi, kasi mo. una magpasalamat ka na lang may kisame kayo. Kasi kami wala kami kisame sabay, bubong lang siya talaga. So pag mga hapon, Miss M, mainit siya talaga. Kahit may electric pan, yung binubugan ng electric, parang ano talaga, hininga ni satanas talaga. So yung magpasalamat muna may kisame kayo kasi hindi lahat. Sana all may kisame, Saka pangalawa, nakaka-relate ako doon sa 3 to 4 days na hindi naliligo. Hindi ako broken-hearted pero bisan nagagawa ko. Ang malamig. Gusto ko lang magpakabaho. It's my hobby. Sorry. Pero alam mo, yung mga pinagdadaanan niya kasi, para sa akin, normal dapat siya na reaction or resulta ng after ng isang breakup. Pero kasi, 1 taon na siya. Tapos parang ganun talaga yung naging change sa buhay niya, naging drastic and very dramatic na yun nga, kumbaga parang hindi na niya kilala yung sarili niya, ang daming mga changes na hindi rin, alam niyang hindi tama for herself eh. So, feeling ko masyado ng long overdue na ito, no? I mean, okay naman, kasi ako din naman, hindi pa rin ako nakapag-move on sa'yo. Meron namang iba na hindi pa rin talaga nakapag-move on ng ilang taon na. Pero kasi, yung iba nagpapatuloy naman yung buhay nila. Yung parang tinatry nilang binabalikan yung kung paano sila dati, kung ano yung mga ginagawa nila. Siya kasi parang hindi na siya nakabalik sa kung anong usual na ginagawa niya before nung hindi pa siya nabobroken hearted. So para sa akin, medyo medyo alarming kasi baka mamaya ikaw lang din mismo yung nagiging dahilan kung bakit hindi ka makausad. Sabi kasi na yung healing, may timeline naman talaga yan, DJ Monsur. Pero syempre, dapat hindi siya yung
umabot sa ganong point na. Isang taon? O, yung iba siguro, sobra pa doon, pero they can function well. Pero kapag destructive ka na for yourself, harmful na, or alam mong hindi na okay to the point na hindi ka na naliligo, hindi ka na... Yun talaga yung issue natin, hindi siya Hindi naliligo. kasi syempre, di ba, parang... Pero totoo din naman. I mean, taking care of yourself is important. May iba kasi na, hindi pa sila makapag-move on emotionally, yung feelings of attachment nandun pa. Pero, parang they can move on with life. Hindi lang dun sa relationship na, kumbaga, syempre, hindi ko kasi alam, feeling ko may trabaho na siya, DJ Monster. Kasi kaya niyang magstay sa bahay for a long period eh. Hindi, kasi kung nag-aaral ka, di ba, papasok ka talaga sa school. So, feeling ko she's working already. So, although walang definitive timeline na dapat ito after 1 month, after 6 months, after 1 year, okay na ako. Pero kung umabot na sa punto na ganun na yung ginagawa mo sa self mo, tapos hindi ka na productive, tapos parang nag-detach ka na din sa social circle mo, kahit sa friends mo. Hindi rin niya na-mention yung family, pero I'm guessing na hindi rin talaga siya nag-open up kahit kanino. Siyempre, hindi na siya nakakatulong sa'yo. Physically, for sure, nagde-deteriorate na yung katawan mo, hindi ka pa kumakain ng healthy and all. Tapos, yung mental state mo, the fact na hindi ka makatulog, nagtutulala ka, hindi siya, alam natin na hindi na siya okay talaga. And you really have to seek help kasi hindi ka lumalabas ng bahay. Doon ako na-alarm lang na, kasi when you keep kasi stalking, hindi ko naman stalking yung matatawag na, pero sabi niya kasi chinecheck niya gamit yung ibang account. The more ka kasi nasa stuck up sa isang lugar, kapag paulit-ulit mo binabantayan mo yung tao. So, what satisfaction does it give you na nakikita mo na naka-move on na yung tao at may new partner na siya in life? Tsaka isa pa kasi, Miss M, aware siya na hindi tama yung ginagawa niya. Ha? Hindi siya yung parang unconscious sa daily routine niya. Alam niya na dapat naliligo siya, dapat kumakain siya, dapat lumalabas siya, nakikipag friends, nakikipag-socialize. Pero hindi niya pa rin ginagawa kahit na alam niyang yun yung mga dapat niyang gawin. So, I just don't know kung ikaw lang din ba yung pumipigil sa sarili mo. Because at the end of the day naman, kahit na ang dami ng sumuporta sa'yo, kahit na ipag-pray ka ng madami, diba, yung nandiyan yung family and friends mo, kung ikaw din mismo, hindi mo rin tinutulungan yung sarili mo, medyo hindi talaga tayo uusad. I mean, I get it na mahirap naman talaga, no? Lalo na kung you have all the reasons and feeling mo valid naman yung lahat, no? Para ramdamin mo yan lahat. Pero kung nakikita mo rin naman na yung sarili mo na talagang lugmok na lugmok ka, iahon mo naman yung sarili mo sa kalugmukan. Hindi habang buhay na, 'di ba? Isang taon, 'di ba? Yung nakatingin ka sa kisabi, parang sabi ng kisabi, wala ka balak lumabas. Diba? Lagi na tayo nagbabanding dito sa bahay, dito sa kwarto. So, yun. And meron din kasi siya minanggit, Miss M, na right after kasi ng breakup nila is parang nakahanap agad ng iba yung jowa niya. So baka doon din siya yung self-worth niya, nayurakan talaga siguro na, hala, ganun na ba kadali na palitan ako? O baka kasi may ganun ka na never ka minahal. You have to remember na nagmahal ka ng manloloko. So kung yung manloloko na yan, talagang makakahanap yan agad ng bago, nalolokohin ulit, di ba, na ipapalit sa'yo. So, siguro, it's time na for you to, little by little, yung sarili mo tulungan mo na lumabas sa bahay, di ba, or tanggalin niyo yung kisame, yung sarili, hindi, lumabas-labas naman, makipag-friends, or, alagaan yung sarili, because, kung sinasabi mo ngayon na walang nagmamahal sa'yo, edi ikaw na lang magmahal sa sarili mo. Medyo may na-remember ako na most relationships kasi they end not because of individual differences but because of cheating talaga, DJ Monster. I mean, that's the reality that we're all facing. And I came across this post na, kumbaga sabi niya, she forgave her cheating husband. I mean, if that would happen to me, sabi ko nga, non-negotiable ko talaga yung cheating, DJ Monster, at yung physical abuse, which is, once that happens to me, I'm really going to walk out that door, regardless kung may mga anak kami or wala. I mean, I'm gonna prove talaga na kaya ko na the cycle has to break with that. One punch, one slap, one cheating incident, one text or one chat with another woman na alam mo na medyo hindi may mali siya talaga. But this girl, she posted na she forgave her cheating husband.
pareho sila na spiritually rich sila, na kumbaga they really take time to pray, kumbaga they go to church, gano'n. But it came to a point na yun nga, the temptation got to the husband, and then I found out nung wife, and then yun. Meron siyang sinabi sa prayer niya kay God na, God, teach me not to forgive, but teach me what I need to learn from this experience. So, forgive niya yung husband niya kasi feeling niya there's something that she has to learn from the cheating incident. So, from then, moving forward, sabi niya, mas naging stronger yung relationship nila, yung marriage nila, mas pinut nila si God sa center ng relationship nila. Siguro for other people, DJ Monster, we cannot blame them for repeatedly forgiving their partners, kahit ang dami ng red flag. Kasi at the back of their minds, meron kasing hope na magbabago tong taong Baka to. face lang to. Kasi nag-invest kayo, lalo na kung matagal na kayong nagsama. Nag-invest ka, ilang years kayo, yung emotions, may mga happy moments din naman eh. So, ang hirap kasi siyang i-let go. Kaya paulit-ulit na nagpo-forgive yung isang party dun sa kabilang party. Kasi nga, there is a hope that that person will change. Na baka this is just a phase, it will make us better couples, or it will strengthen our relationship, gano'n. But, sometimes, no matter how much natin i-insist na we really want to hold on to this, depende rin kasi yun sa kabilang party. Kung may willingness to change for the better, kung may willingness na ipaglaban na wag mag-give up. So, sa nangyari kasi ito, the fact na madaling nakahanap ng kapalit, it could be that the heart of the partner is not really into the relationship. Yes. Kasi kung may chance pa, hindi naman yan agad-agad makakahanap eh. Pero it could be na, kung gaano ka-intense yung feeling ng letter sender natin, hindi ganun yung other party. Extremes yung nararamdaman nila sa isa't isa. So yung choice niya into the repetitive cheating and yung pagkakahanap agad ng partner right after the breakup, that's on him. It doesn't define you na wala kang worth or kaloko-loko ka or hindi ka kamahal-mahal. That's on him kasi ganun yung character niya. But the sad part is, ikaw na yung receiving end ng cheating. Ikaw pa yung naging destructive sa self mo. So you don't owe it to anybody else, but you owe it to yourself na dapat you have to bounce back stronger. Kasi ikaw na yung naloko, ikaw na yung gawa ng masama. Tapos ikaw pa ngayon yung aping-api. Ikaw pa yung nagdurusa. Yes, because you allow that to happen to yourself. And that's your obligation to yourself, not to anybody else. So dapat, tulungan mo yung sarili mo, not just moving forward, pero how do you become a better person after this? And you cannot control din naman yung isip at puso ng ex mo, di ba? Kung gusto niya mag-jowa right after the breakup, desisyon niya yun kasi tapos na kayo, di ba? Ang kaya mo lang talaga kontrolin yung sarili mo, yung puso mo, yung utak mo, kung paano ka babagon ulit. I mean, it is normal na talagang right after the breakup, ganun talaga yung parang feeling mo yung hindi mo alam kung paano ulit babagon, di ba? Para kang puzzle na ang ganda-ganda dati, tapos biglang may natanggal, di ba? Tapos hindi mo na alam kung saan mo napupulutin, kung saan na napunta yung piece na yun, no? So talagang medyo nakakaloka siya talaga. Pero, yung 1 year, diba? Ang dami mong nasayang sa loob ng isang taon. I mean, siguro ngayon iisipin mo na, ay wala, kasi nalulungkot ako, magkukulong ako ng isang taon, magpapakadusa ako ng isang taon, diba? Dito sa kwarto ko, mag-isa lang ako. Ang dami mong masasayang talaga, and marirealize mo na lang yan kapag naging okay ka na, hopefully, pag naging okay ka na, wala kang masyadong ma-miss na mga bagay kasi masyado mong binaby yung lungkot and kung ano mang negative na feeling na meron ka ngayon. Lahat naman tayo, we all deserve a good love, no? So, yung love na yun na meron kayo sa isa't isa, natapos na yun. And hindi niya na rin deserve yung pagmamahal na meron ka. Ang hirap lang talaga magsimula ulit, pero kailangan. And unti-untiin mo. It doesn't have to happen overnight. Sometimes you just have to, lang talaga, bumangon, lumabas, makipag-usap sa mga close friends and family, and then take good care of yourself. Kasi, ganun talaga yung mangyayari. Kapag wala ka talagang care and love sa sarili mo, Miss M, ganito talaga yung mangyayari. So, you have to appreciate yourself and be kind to yourself. Kasi dyan yan mag-uumpisa talaga. And first step also is, after mong bumangon, DJ Monster, at alagaan yung sarili mo. Mag-toothbrush. Ay, di ba? Stop ka nang mag-stalk sa social media accounts nila. Kasi you're just making yourself stuck in the same position over and over again. Because the reality is that love always wants to make you a better person. So kung hindi ganun yung end goal nito, hindi yun love. Oo. Tsaka,
ba't mo naman isustok para sa ito, maging updated ka, para saktan, di ba? Sinasaktan mo yung sarili mo, te. Tama na. Sinaktan ka na nga niya, tapos ikaw naman yung nananakit sa sarili mo. Dapat love naman yung ibigay mo sa sarili mo, ha? So, yon, sana makabangon ka na dyan, and sana, maging matibay pa yung kisame nyo para just in case pag tumulala ka, nandyan pa din siya. Mag-cue na lang tayo ng moving on song. Na-miss ko, DJ Monster, yung segment na may kanta tayo. Ay, oo. Gusto mo ba ng sample? Ano ba yung dedicated song mo para sa letter sender natin? Ako, syempre habang kunyari emote ka, nagpapa-music ka, syempre iwasan mo rin yung mga songs na gusto magpapalugmok sa'yo. Dapat makinig ka rin ng mga music na moving on, di ba? At yung talagang magiging okay ka na ganyan. Ako yung kay Nikki Hill, yung babalikan mo rin ako. Napaka-underrated nun. Ang ganda kasi ng lyrics, parang para sa kanya, di ba? For sure, meron pa rin, a moment sa kanya na hindi, babalik pa rin siya, magkakabalikan pa rin kami. Pero maganda kasi yung lyrics doon na ang sabi niya, babalikan mo rin ako, pero ang di ko lang alam ay kung nandito pa ako para sa'yo. Diba? Malay mo, pag bumalik siya, ikaw naman, move on ka na, diba? Huyo ka ngayon, habulin mo ko. Ganon. Una sa, di talaga ako makarelate, DJ Monsor. Oo na. Pero sige, yung kay Regine Velasquez, You've Made Me Stronger. Diba? Ay, ganda din yan. After mong makamove on dun sa babalikan mo rin ako, dun ka na kay You've Made Me Stronger, diba? Ganda. Sana talaga makapag-move on ka na. Sana makaligo ka na. Sana makapag-let go ka na rin dun sa kisame ninyo. Sana maging happy ka na. Sana magmahal ka ulit at mahalin mo yung sarili. Yes. Siyempre dun sa talk mo, DJ Monsor, di ba tinuruan mo sila about content creation. So we encourage them to also make a content about the symposium. Mm-hmm. And ikaw yung pumili ng best na reels. Oo. So, eto na ang napili natin na best reel. Actually, lahat naman mga magaganda, medyo nahirapan nga tayong piliin talaga yung deserving. Actually, everyone really deserves na ma-air dito. Pero, eto ang nag-stand out talaga during sa ating symposium. Let us all watch this. Sa muli, maraming salamat sa ating mga K-citizens na nanonood sa ating Community Channels 1 and 24. At ganoon din sa ating Facebook page and YouTube. Don't forget to react, comment, and share this episode. Abangan next week ang next episode natin dito sa programang Safe Space Mo. Ito ang MEMA. Mental Health Matters. Season 3, It's Okay! MEMA Mental Health Matters would like to thank Congressman Papa Jess Marquez. Movement of Gratitude.